Sa mga balitang pambansa, sinariwa po ng ilan nating kababayan ang kanilang personal na karanasan kasama ang Santo Papa. Ang dating News 5 correspondent na si Carla Teng Westergaard o mas kilala bilang si Carla Lim, ibinahagi ang pagkikita nila ni Pope Francis nang italaga siyang close-in reporter nang bumisita ito sa Pilipinas. Hindi siya Katoliko at wala ring ibang relihiyon. Pero aminado si Carla na tumibay raw ang kanyang pananampalataya nang makaharap at makausap ang Santo Papa. Bukod kay Carla, isa rin sa personal na nakadaupang palad ni Pope Francis ang 10 taong gulang lamang noon na si Alvin. Siya ang batang sumalubong at yumakap sa Santo Papa nang bisitahin ito ang isang bahay ampunan sa Intramuros, Maynila noong January 2015. Gaya ng ibang bata noon sa bahay ampunan, binago ni Pope Francis ang buhay ni Alvin na nagsisilbi na ngayon sa simbahan. Gusto raw niyang sundan ang yapak ng Santo Papa at gusto ring maging isang pari. Sa ibang balita mga kapatid, may bahid politika raw ang nakatakdang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Visayas ayon po yan mismo kay Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni VP Sara kasunod ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capital ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., Department of Agriculture at mga gobernador sa Visayas. Pinaplansya na raw ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin po ng national government at mga LGU ang 13 pesos. Pero bawat pamilya 10 kilo lamang kada kilo ang pupwedeng bilhin. Banat ng Vice Presidente, hindi pagkain ng tao ang ilalakong 20 pesos na bigas. Pamumulitika lamang din daw ang hakbang na gagawin ng Pangulo, bagay naman na pinabulaanan ng mga dumalong gobernador sa meeting. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? It's always good when a promise is fulfilled. And here we are seeing the President really trying his best that a campaign promise will be fulfilled. Yan nga pong sunurang tinig ni na Vice President Sara Duterte at Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Samantala, mayroon pa rin daw pagdududa sa isipan ng pamilya ng pinaslang na negosyanteng si Anson Ke at maging sa Filipino-Chinese community dahil sa hindi pa na re-recover na ransom money sa kaso. Ayon po kay dating Senator Ping Lacson, bagamat na aresto ng suspect sa pagkidnap at pagpatay sa mga biktima, hindi pa rin daw kumpleto ang pagresolba sa kaso dahil hindi pa na ibabalik ang milyon-milyong pisong halaga ng perang ginamit. Ang giit pa ng dating senador, importante raw na ma-establish ang pagtitiwala at kumpiyansa kaya dapat maibalik ang ransom money sa pamilya. Lalo't pinatotohanan din ng dating senador na mayroon umanong mga pulis na kasabwat daw minsan ng mga kidnapper. Ito raw ang rason kaya nag-aalangan din ang mga pamilya ng mga dinudukot na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Talagang hindi lang suspecha, ano, may mga talagang validated information na lalo na nung kasagsagan ng POG operation, yung mga tiwaling pulis, mapa-dismiss man o nasa serbisyo pa, nag-aaktong bodyguard ng mga Chinese operators, ano. At habang umaaktong bodyguard, nagagamit din sila sa pag-commit ng mga krimen, lalo na kidnapping. Yun ang isang problema. Yan nga po ang tinig ni former Senator Ping Lacson.